sa edad ni ano ulit? Ni Brian. Ni Brian nakakapag sumasama na rin pala to sa sa pag-harvest ng manok. Hindi naman si Brian nagrereklamo sa iyo sa tinatrabaho niya. Wala ka naman naririnig. Wala. Talagang trabaho pa rin talaga. Anong ginagawa ni Brian? Ano Brian ginagawa mo sa perang sinasahod mo? Ha? Anong ginagawa mo? Ay, binibigyan niya sa'yo ng buo. Kasi sa amin maghapon, halos talaga kulang ang 500. Lalo pag may pasok. Talagang gawa ng ilan yung aking napasok. Ang elementary ko'y 4 na. Ay, wow, ang laki na agad. Ano? Perbati! Perbati. Oh. So guys, nakakatuwa naman na yung mga alaga ni Ate Tere, malalaki na ngayon. Tingnan nyo naman. So ito, isa rin kasi ito sa possible na makatulong talaga sa kanila. Made it here, but all I hear are all of the voices inside of my mind, bringing all the doubt and all my fears, all tangled up, caught in all of the lies. I'm searching for the missing piece, but looking for a song to sing. Magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin dito sa ating YouTube channel, maging sa ating Facebook. Guys, please follow nyo rin po yung Facebook page natin dahil tayo po ay 1.2 million followers na dyan. Sana mahit din natin dyan yung 2 million. Road to 2 million tayo dyan. Basta trust lang tayo na aabot din tayo sa ganyan. At dito nga pala, maraming salamat naman sa ating YouTube channel dahil tayo ay road to 500,000 na. Almost 500,000 subscribers na tayo dito. Kaya sana sama-sama tayo sa bawat vlog namin, samahan nyo kami. Ngayong araw guys ay kasalukuyan nandito kami sa Rosario, Batangas. Pupunta tayo sa isa sa tinutulungan natin na medyo matagal nating di nabalikan. So siya si Ate Tere. Sa mga hindi pa nakakilala, sila po yung pamilya na nakatira sa kural ng baboy o nakatira sa kulungan ng baboy na ginawa nilang bahay, magpapahiram sa kanila. So as of now, nandyan naman siya, kakarating lang, naglabada daw. At nandito din ang kanyang mga anak, wala sigurong pasok. Kaya tara, samahan nyo kami. Bisitahin natin sila sa kanilang munting tahanan. Tara. Tara, guys. Ate Tere, kamusta po muna kayo? Kamusta po ang buhay? Ito naman po, maayos-ayos mo. Makakaraos naman po araw-araw. Nakakaraos naman kahit pa paano. O ngayon, dumating kami ditong wala ka. Saan kagaling kanina pala? Nabanggit ko pero ikaw magsabi sa kagaling? Naglaba din isang kana Ate Mercy. Naglabada? Naglabada ako. Okay. So sa paglalabada mo, Ate Tere, magkano naman nakuha mo ngayong araw? Naka 500 naman ako. Wow, hindi na masama kasi malaking bagay yun. Malaking baga. At Tapos may bit-bit pa si Ate Tere kanina. Ano yung dala mo? damit. Damit uniform. Oo. Bigay para kanino yun? Din sa aking bata. Sa anak mo. Ate Tere, una sa lahat, bago lahat, humihingi muna kami ng paumanhin dahil ngayon lang ulit kami nakabisita dito sa inyo, ha? Talagang medyo... Kung ikaw ay busy. alam nyo rin naman yun. Dami. So, ngayong araw, nasaan ang asawa mo? Maiba ko. Siya ngayon ang nangungubra, gawa nang wala silang lagari. Nangungubra yung nagpapataya? Oo, pag wala siyang lagari, di siya ang aking okay. Siya. Tapos ikaw naman ang dito sa bahay? Nagkataon naman na nagpalaba nga doon, di aking sinamantala na. At least naman, ngayong naglaba ka, nandito itong panganay mo? Nandito. O paano palang, ano palang pangalan itong panganay mo? Brian. Brian, halika Brian, tabi tayo dito, halika. Halika, kamaya, halika. Layo mo naman. Dito ka sa tabi ni mama, Ate Tere. Tasig ka dito. Dito ka. Tasig ka dito, Ate Tere. Tabi ka kay mama mo. Dito. Dito si Ate Tere, malapit sa akin. Okay. Ano pangalan mo? Brian. Anak naman. Si Brian. Brian, ilang taong ka na, Brian? Dito ka. 15 na. 15. So, anong grade ka na? 9 na. Oh, may grade 9 ka na pala, ate. Ano nga pala? Siya pala yung grade 9 na tinutukoy mo. Opo. Ngayon ko lang siya nakita eh. Opo. Ito ay minsan ay pagka walang pasok ay nag-harvest. Nang manok. Ay, nag-harvest ka din ng manok? Sumasama ka din dun sa nag-harvest ng manok?
Ang pagkakaalam ko, gabi yun. Opo, gabi. Hindi pag wala siyang pasok. Ala. Sa edad ni, ano ulit? Ni Brian. Ni Brian, sumasama na rin pala to sa sa pag-harvest ng manok. Ayan pa, may isa kaming tinutulungan malapit dito, ganyan din yung ginagawa niya eh. Si Carla. Familiar ba sa'yo si Carla? Nakakasama mo ba siya? Ay, ganun. Ano bang ginagawa dyan, Brian, sa pag-harvest? Pwede mo ba sa amin sabihin? Kasi ang alam namin hina-harvest lang, mga tanim. So, paano hina-harvest ang manok? Anong ginagawa doon? Tinadala ko sa sa truck. Galaw. Ay, okay. Ilalagay niyo sa sako? Hindi. Sa truck. Diretso na sa truck? Kumbaga wala nang lagayan, diretso na truck na talaga agad. Titimbangin sabay lalagay sa truck. Ay, okay, ganun. So, ikaw yung taga-buhat papunta sa truck? Hindi Anong trabaho mo doon? Tagadala lang ko ng manok. Siya nga, saan mo dinadala? Doon sa timbangan. Sa timbangan, tapos bukod na yung nagdadala papuntang truck na nagkakarga naman. Ugahin na anak. Magkano naman ang kinikita ni Brian dyan? At magkano? Minsan, magkano binibigay sa'yo? Wala pa. Bakit wala? Matagal kasi sila magsahod. Matagal? Oo. Hindi arawan? Hindi. Paano? Nag-harvest siya lang gabi. Kung ilan sila, bawa ay naka 3,000 siguro sila. Hahati-hatiin nila yung kung ilan sila na nag-harvest. Tapos, yun ay minsan 1 linggo. Bago makuha? Ilang araw, ganun. Okay, Brian, ganito na lang. Sa 1 linggo na tinrabaho mo, minsan, magkano ang nakuha mo? Mga 1.5 ho. 1 linggo yun. Ganun pala yung trabaho nila, guys. So, ngayon, alam na namin kung ano yung sinasabi nilang nag-harvest ng manok. Hindi lang pala, mali kami ng Ang alam lang talaga namin pag sinabing harvest, nag-harvest ng pinya, nag-harvest ng mais, ganyan. Yun lang yung alam namin. Pero maging sa hayo pala, harvest din yung tawag. Sabi ko sa kanya, parang kahirap gawa. Dito lang binibitbit yung mga paa. Dito nilang niyatangan ganyan. Okay. Tig 5 anak? Tig 5 yun. 5 pirasong manok dito, 5 piraso sa kabila? Paano nabibitbit yun? Ako nga nagtataka din po at gawa nang sabi ko, di kayong isang manok ay mabigat. Siyempre may ilang kilo yun eh. Nakakaya naman daw nila eh. Ganun? Hindi naman si Brian nagrereklamo sa iyo sa tinatrabaho niya? Wala ka naman naririnig? Wala. Talagang trabaho pa rin talaga. Anong ginagawa ni Brian? Ano Brian ginagawa mo sa perang sinasahod mo? Binibigay ko kay mama. Ha? Anong ginagawa mo? Binibigay ko kay mama. Ay, binibigay niya sa'yo ng buo? Tapos ano naman ang pinaglalaanan mo? Tinitirhan ko naman siya para sa pangbili-bili ng kaunti. Tapos yun nga, napasok sila di syempre pang-baon. Ganun, pang-baon. Pambili ng bigas, pang-ulam. Kasi sa amin maghapon, halos talaga kulang ang 500. Lalo pag may pasok. Talagang gawa ng ilan yung aking napasok. Ang elementary ko'y 4 na. Nagtigil nga yung isa at gawa ng 4 na taon na siya sa grade 3 hindi baga siya matutong bumasa. Hindi pa marunong bumasa. Ate Tere, ito po sa edad ng anak mong si Brian, nakikita mong sa edad niyang murang edad nagtatrabaho na, anong pakiramdam bilang ina na naawa ako sa kanya gawa ng minsan madaling araw na siya umuwi, minsan umaga na. Ay ganun. Tapos sabi ko nung minsan sa kanya ay nasira nga ang cellphone namin na siya rin yung nagpagawa nung nakaraan. Ay sabi niya, Mama, mag-harvest ako at pag ako'y nakasahod ay aking papapalitan ng LCD yung cellphone. Ngayon, di nakasahod siya, 700. Sabi niya, Mama, papapalitan ko. Di dinala doon sa gawaan. Ang nangyari naman, 1 linggo na bago naka-order. Tapos nung dumating naman yung LCD, hindi naman daw matouch. Eh di wala rin. Sabi ko, ngayon nag-harvest na naman. Sabi ko, ano? Hindi sayang yung pinaghirapan niya sa pag-harvest na ipinagpagawa. Na baliwala, hindi naman naayos. Kaya nga sabi ko, itong anak mo, nanay, kapag ka pupunta siya sa harvestan ng manok, may binabaon pa siyang pagkain. Minsan nakakain lang siya bago umalis. Yun na yun. Sabi ko sa kanya, anak, magbaong ka ng kanin at saka ng tubig. Sabi niya, hindi na Mama, doon na lang mo. Ako'y babali na lang. Di nakakabali naman daw siya doon sa
naghahawak sa kanila. May naghahawak kasi sa kanila. Alam nyo, guys, napaka... May mga tinda-tinda siyang soft drinks, tsaka may mga tinapay, ganun naman. Parang kantin-kantin, gano'n nila. So guys, dala-dala. alam nyo, naisip ko lang, kung sino man yung may-ari nung manukan na yun, napakalaking bagay din yun na ibibigay niya sa mga taga dito. Kasi nakakapagbigay siya ng trabaho sa mga gusto o willing mag-harvest ng mga halos manok na ano. Kasama ng mga kabataan talaga. Puro kabataan. Parang kumbaga bigay trabaho na lang din doon sa mga bata na kapos din talaga sila sa Talagang buhay. karamihan ay mga kabataang yun napasok. Talagang sila ay Nagsasakripisyo ng magdamag. pambaon nila, ganun. Grabe. Kawawa din nga mga bata. Sabi ko, siyempre, kabigat. Mababatak na agad yung sa katawan. Oh, maganda naman sana yan kasi nga kapag nakatapos siya ng pag-aaral at magtatrabaho na, hindi na siya mahirapan. Kahit anong bigat ng trabaho, hindi na mahirap sa kanya yun. Kasi kumbaga napagdaanan ko na yan eh. Kumbaga kahit hindi na siya magrereklamo. Kasi alam mo yun natin, may mga bagong graduate kasi na kapag sinalang mo sa trabaho, kunting hirap, reklamo na agad. Kasi hindi nila naranasan. Pero tong anak mo, kapag ka nagtrabaho na yan, makatapos siya ng pag-aaral, bali wala na sa kanya lahat ng hirap na yan. Alam niya na yan. Kasi nandanasan niya na eh. Bata pa lang, tinan mo, nagpupuyat na. Di ba? Sabi ko minsan, talaga ako yung hindi nakakatulog. Sabi ko, ano kung oras kaya yung batang ini wala pa. Minsan umaga na talaga siya. Nauwi. Minsan nga ay napapagkamalaan dyan ng mga tao na di syempre gabi na uwi. Doon lang naman sila inahatid doon sa may Jumongs. Kita mo yung Jumongs dyan. Di siya naglalakad na pa uwi dito. May kasama siyang isa pa niyang kabarkada. Akala ay siguro ay mga magnanakaw baga. Napagkakamalan din sila gano'n? Oo, napagkamalan din sila nung nakaraan. Ako sinabihan nga din. Ay, ang iyong anak ay iyong sabi-sabihan at gawa ng gala pa daw ng madaling araw. Sabi ko, paano ko pasensya na ho kayo, hindi ho yung nagala, yun ho'y galing sa harbisan. Nagtatrabaho, yun galing ho yun sa harbisan, gayon hulaan sadya talaga ang pag-uwi. Kaya sabi ko nga sa kanya, tumigil na muna. At ako baka mamaya, mapagbintangan, mapagkamalan. Tapos ay sa takot nila, ay sila ay magkatakbo. Ay sila ay madali, di ba? Hindi mo naman masasabi ang panahon. Oo nga, kasi dati tag-init talaga yung mga... Mamaya kapag sinita, kahit di naman nila sila gumawa, tumakbo. Oo, tapos nakatakot. habulin, o anong gawin. Oo, di, siyempre, akala nga may nagawa at tumakbo sila. Kaya sabi ko sa kanya... Ilang beses na nangyari yan na sila napagbibintangan ng ganyan na kapag umuwi madaling araw? Hindi lang isang beses? Nung una-una lang. Hindi naman totally sila napapagbintangan. Pero ako ay binibigyan baga ng balbala ng mga yung konsehala dito sa amin. Concern din. Oo, concern din sa. Siyempre ayaw niya umabot sa ganoon. Tama naman yun. Kasi siyempre baka hindi nga naman alam natin yung isip ng ibang nagro-ronda dito. Baka mamaya mapagkamalan nga naman. Tama naman yung konsehala niya. Maganda yun. Kawawa din. Na siya'y concern. Ay, may bako. Kumusta yung alaga yung baboy? Nandiyan pa? Oo. Pinagawaan nga ng aming amo ng kanyang sariling bangkulong. At tingnan nga natin. Tara nga. May ano na sila. May... Check nga natin yung dating inaalagaan natin. Paalaga ito sa kanya, guys. Na isa sa... ni Sister Evelyn. Ay, wow, ang laki na agad. Ano? Perbati. Oh, meron pa dun, wala na. Wala na, inilipat namin sila gawa ng may mga kandi na sila. Ay, grabe, oh. Ilang buwan na lang. Isa lang ito nung pinagawa nung pumunta ko, di ba? Isa. Isa lang to. Akala ko pa nga sidecar ng motor yan eh. Ay, dinagdagan na niya para daw hindi. Oh, galing. Tapos ito, sila din, simentado dati. Oo, sila din ang gamastos ng lahat. Ito, yero. Sila din. Ito lang ay si Rowel ito gumawa ng bubo. Tapos ito, si Rowel din. Tapos may mga katulong din siya yung mga... So guys, nakakatuwa naman na yung mga alaga na Ate Tere, malalaki na ngayon. Tingnan nyo naman. So ito, isa rin kasi ito sa possible na makatulong talaga sa kanila. Kasi hindi naman magpapaalaga ang isang tao nang walang pakonsuelo o kapalit man lang na sa pagtatrabaho ninyo dito, di ba? Kamusta sa pag-aalaga? Hindi ka naman hirap? Hindi naman. Natutulungan naman ako ng aking mga anak mag-igib. Bago siya, katulad niya, si Brian, bago siya umalis, iigib muna siya, istakan niya muna ako ng tubig. Oo. Para kapag lilinisan. Siya din ang naglinis nito. Si Brian? Oo, bago siya umalis. Ang galing naman ni Brian, oh. Maasahan na talaga.
Oh, pero yun, paano yun? Wala naman ang nakakulong. Ay, inay ano, pag sila ay umanak, may awa ang Diyos, ay di doon namin Doon, sila tama bawalay. naman. Lahat para ito babae. Mm-mm. Babae parehas. Oh, kapag ka nagpapabarako ba nito, nagbabayad din o ano? Oo, nag-ano din. Sino gagastos nun? Sila din muna. Sila. Bago ay kakaltasin na lang kapag hanbawa ay nanganak. Nanganak. Ay, paano Ate Tere kung ito mga anak? Tapos aalagaan nyo rin yung mga anak. Hindi. O ibibenta. Ibebenta. Hindi kasi Ibibenta. kami Tapos doon sa anak, sa magiging benta, meron din kayo doon. Oo, kakaltasin lahat ng gastos. Wow, yun ang Tapos, maganda. yun hahatiin na ng amin. Yun ang maganda. Yun yung sinure ko din na ano eh. Kasi tama naman yun. Kapag Sabi ka nanganak, ilabas lahat ng ano, Gastos. expenses and then paghatian. 50-50 ba? Oo, gayon. Wow, thanks God kasi malaking bagay din yun. Para kala Ate Tere. Oh, sana dumami pa to Ate Tere. Malay natin. Di ba? In God's will. O kayo, maglinis din kayo. Turuan maglinis ng mga bata. Sige, tara dito Ate Tere. Tara, anak. Napakaputik. Wow, galing naman guys. Napasuong ka sa putik. Nakakatuwa din na ang liit nito nung dumating ako dito. Maliit Nung pa unang punta ko dito, ang liit Wala pa nito. siyang, wala pa siyang baba noon. Oo, ang liit niyan. Ewan ko lang kung maalala niyo pa sa video natin pero nakunan ko yan. Ang liit pa Natakasan talaga na tayo asin. ng aking Ngayon panganay. nagulat ako, ang laki na agad oh. Ang laki ng nilaki ng baboy. Natakasan na tayo ng aking panganay. Hayaan mo na po at hindi siguro Mag-harvest sanay. daw kasi Mag-harvest daw. Okay. pero- Sipag ni Brian guys. Oh. Nag-alis na at mag-harvest naman daw. Gawa ng alas 2 ay nandun ang kanyang service. Sipag din ang anak mo. Okay, Ate Tere, o nga pala, bago ang lahat, pasalubong ako dun, kukunin ko lang ha. Tayo mo ako dyan. Yung powers yung binigay mo sa amin, nagagamit na namin. Nagagamit pa rin ba? Kahapon ay nagpusar kami. Wow. Ayos naman. Kung nagagamit pala nila yung chainsaw na binigay natin sa kanila kahit papano. Kunin lang natin yung pasalubong ko dito kay Ate Tere. Pasalubong ako dito eh. Ayun lang, mukhang mahirapan ako dito idaan Kasi may mga sinturis ba o ano? Nakakatuwa din guys isipin ano na sila Ate Tere ay kahit sa hirap ng buhay talagang pinagsisumikapan nila na kumbaga maging maayos yung buhay nila, mayod para nang sa ganon. Ano, ikaw na? Kuha ko na. Sige po, ano po ba? May dadaanan ka ba dyan? Katsinilas ka pala eh. Sige. Alright, si JM na daw. Si JM na magdadala. Oh. Tapos na JM. Naidyan niya po bigas. Opo, pandagdag. Pandagdag lang Ate Tere. na po kami. Para may pandagdag kayo pang ito matakaw daw to eh. Oh, sino yung natumba dito dati ito? Yung nadapa. Magaling na yung ilong mo. Magaling na. Huwag ka na ulit labi pala, huwag ka na ulit magpapadapa ha. Ano gusto mo Ito yung mga anak ni Ate Tere na halos magkakamukha talaga lahat. Naghati kayo ito sa tatay. Kay Ate Tere, kaya kanino to sa tatay. Tapos yung panganay mo lalaki kanina sa tatay. Pero ito sa'yo. Meron pa akong dalawang nasa school. Sinong kamukha? Si Tyron, ako sa akin daw sabi. Ay gawa ng ay kasama sa yung aral program. Kaya sila ay medyo hapon na. Okay. Magaling naman at ako lalong natututong bumasa. Tama naman. Nakakasama sila. So sige. Ay Ate Tere, nga pala. Dagdagan ko ng pang bili mo ng ulam. Ay naku sila. Para may kapares yung ano mo. Hindi ko masubaybayan ang iyong yung gusto. Ako'y nakikinood na sira ang aming cellphone ay nasira. Kaya Okay lang. Hawakan mo po. thank you po ng Wala pa naman. marami Sige po. sa inyo. Hulog Wala kayo naman, ng ay. langit sa amin. Para po may pandagdag ka sa sa pambili nyo na. Anong bibili mo dyan? Sabi mo may sasabihin ka kay Kuya Marcos. Ano sabihin mo sa akin? Ha? Sabi. Sabihin mo. Ano hihingin mo ka sa Kuya Marcos? Sabi. Anong sasabihin mo? Dali. Sabihin mo, ba't ka nahihiya? Kumaya, sabihin mo sa akin, ano yun? Sabi. Ha? Girlfriend? Hindi ko kaya ibigay Ano? Anong sasabihin?
Ano ba sasabihin niya, Ate Tere? Ano ba yung sinasabi niya sa'yo? Sabi ko nung nakaraan, hindi kayo wala kaming CR. Sabi niya, pag bumalik lang dito si Marcos, hihingi talaga ako ng pang CR. Sabi ko, talaga anak, CR talaga ang gusto mo, hindi ka laruan, hindi ka, CR mo na. Sabi ko, mature na talaga siyang isip ng mga bata. Bakit wala kayong CR dito? Wala, meron doon ano lang, yung kailangan kayong papa. Ah, okay. Doon lang sila dumudumi. Sabi ko, ay doon Hindi lang ko alam isang na wala pesto. kayong CR dito. Sabi ko, naghukoy naman ang kanyang papa doon para hindi nga kalat yung mga bata. Ay, ganun. O sige, malay mo, maibigay ko. Ano, magkaroon kayo ng CR. O ano Sabi ba? ko, nakakatuwa gawa ng yung batang isip. Katulad nila, mga bata Sa pa edad sila. niyang ganyan, ang naiisipan na niya, yung para sa inyong lahat. Oo. Ano, hindi yung para sa kanya lang, nalaruan nila, sabi ganyan. ko, naaano ako. Sabi ko, talaga anak, yun ang gusto mo. Sabi niya, Galing naman ng bata. O, pag may CR ka, aalagaan mo ba yung CR nyo? Ha? Lilinisan mo ba? Opo. Yun. O sige, malay natin. One day, babalik si Kuya Marcos dito at Anong bibilhin mo magkaroon dyan? ng CR. Ha? Anong bibilhin mo dyan? Ha, dito? Anong bibilhin mo dito? CR! Agad O nga pala, Ate Tere, may iba ako. Bali, maalala ko lang din, may sinabi ako kasi sa inyo na gusto ko mag-alaga kayo ng 45 days. So, kailan kaya si Kuya makapag-provide ng ng pwedeng magamit na para sa magiging kulungan? Tapos sabihin niyo sa akin kung ano naman yung kailangan kong bilhin para sa kulungan. Oo. Gawa ng, sabi niya, di katulad nung galing ka dito, tatanungin ko si Marcos kung halimbawa ay mapapaalagaan niya ako. Kung halimbawa lang naman, sabi kung mga ilan para alam niya kung gaano. Akong ilan, Marami pwede naman kayo ang- magsimula sa 15 piraso, 50 piraso. Oo, para sabi niya, para alam niya kung gaano kalaki yung kadami yung pupunin niyang kawayan. Gayon, Sige, baga. pwede kayo magsimula sa 50 piraso. Bibigyan ko kayo ng 50 piraso muna. Ha? Sabihin ko sa kanya. Tapos, puprovidean ko kayo for the first month ng bahog. And then, for the second month, kayo nang bahala. Ha? Kasi, syempre, doon naman, pwede na kayong tumubo ay. Pwede nyo naman paikutin. Ano? Sasagutin ko yung bahog nyo for the first month and then yung 50 pieces na, Hindi kayo nang bahala. Sana mapalago nyo naman palago. Salamat naman. Timbrihan nyo ako kung mayroon na. Ano ha? kung may susubo? Oh. Para makahanap naman kami ng mabibilhan. Madali lang dali ng 45 days. In one day, kaya namin makahanap dyan at madala agad dito. Salamat. Ha? Tapos sa gagawin naman na like bubong, kung ilan, sabihin nyo ako. Ha? Ano kung usubo? Okay, o sige. Umalis na ba yung panganay mo? Mas nag-harvest yun eh. Umalis na. Gawa ng madadaanan mo yun, nandun yun sa Jumongs. Kasama yung kanyang mga... Saan dyan sa kanto? Oo, dun sa may, dun sa Pakilo. Paliko. Paliko, oo. Doon sa may barangay? Oo, doon. Okay, sige, Doon sige. naroon sila. Okay. Doon sila nag-aabang ng kanilang service. Okay. So sige Ate Tere, muli salamat kasi nadatnang ka namin unang-una. Talagang mabait si God kasi kanina kung wala ka dito, baka possible pupunta na kami ng Batangas City. Pero tinay mo naman at tiniming talaga na kung pauwi ka na. Ako nagpapataya nga yung asawa, sabi gahasama ko sa kanya, hindi na, uuwi muna ako at gawa ng mga bata. Ba't kaya pa may sasakyan doon sa amin? O di talagang Tapos nakita ko may mga ganun. Si Marcos umuwi ka na kasi may blessing sa inyo nag-aantay. Oo nga, salamat. Talagang marami mahal sa din iyo. kayo ng Diyos Ate. Oo, nako. Araw-araw kayo nararamdaman. Na mahal kayo ng Diyos. Oo, araw-araw. Maganda. O, per tayo. Pupunta na din kami. Per tayo. Salamat po. Halika, per tayo. Sabi. Okay. So, per tayo, marunong ka na ba? Marunong na rin. O, sige, magpakabait kayo sa nanay nyo. Marami sa inyo po. Okay, so guys, ngayon ay pupunta na rin tayo kasi babiyahe pa tayo ng Batangas. Ngayon natutuwa ako sa mga nakikita ko kasi ang lalaki na nito, wala pa tong bunga nung pumunta kami dito. Ito ay ano nga ulit ate? Dalandan? Dalandan. Dalandan. Oh, ang dami ng bunga. Kaso nga lang ito ay sino may patanim na nito? Hindi na si papa mo, di ba? Hindi na. Iba na. Sayang naman. Kung 2 taon na lang sila dito. Okay. Tapos and then Kaya sila pa rin, 2 taon na lang. tapos sunod mag-aari na Babalik na sa may-ari. sa may-ari. Oo. Okay. So, sige Ate Tere, punta muna kami ha. Salamat ng maraming sa inyo. Be near you. I hear angels from above. They sing hallelujah. They sing hallelujah.